basang-basa ng pawis ang buhok ng katawan, damit. Ginising ko si ate yun. Sabi ko, nahihilo ako. Pero nakasikit ako ganyan. Hinilot niya ako. Pagkatapos, baka si Pai kang nakahilot, nakakuha sa iyo na. Kasi nung ako nabate niya, ang paningin ko puting-puti. Tinawag naman nila si Pai. Wala ding nangyari. Si Billy, ganun din. Kasi lahat ng anak ko, manugang ko, pinakita nila yung pagmamahal sa akin. Kaya nung huwag kayong tatawa. Pinakita yung bago kami nung nagdasal kami sa Pagalanggang, sabi nga ni Mirna, ang isang magulang, magkamatino ang magulang, hindi mga anak niya matino. Tingnan mo yung mga anak mo, sabi niya. Nababalitaan ko, mababait yung mga anak mo, mga manugang mo, sabi tayo. Salamat naman at ikaw ang nakakapula sa mga ugali ng anak ko. Sabi ko sa kanya. Nung kinaumagahan, nahihilo pa ako, nagsusuka. Binuhat na po ako ni Billy, pauwi do Kalabalot. Dahil na hilong-hilo pa ako, kinuha ako, pinasal ako ni Billy, baka madapa kami. Dahil mabigat ako, kaya daw niya ako. Yun lang, yung bang pagpanik ko sa ako, nahihilo na naman ako sa kanila. Sabi ko nga, pinakita ng mga anak ko, manabuan ko ang pagmamahal sa akin. Kaya ako, kahit na masakit ang pakiramdam ko, natutuwa ako dahil nga sa nakikita ko yung ugali ng mga anak ko, mga manugang ko. Wala akong ibang pinangarap sa buhay ko, di basta manugang akong mababait. Yung mga anak ko, nakita ko naman maliligaya sila sa mga asawa nila. Kaya sabi ko, kahit na mahirap lang yung mga anak ko, nakapag-asawa sila ng kapwa mahirap nila, pero maligaya naman sa nakikita ko. Minsan nga lang, si Balot, minsan parang ninaaway niya si Pai. Kaya nagagalit ako kay Balot. Gusto ko, sama-sama silang magkakapatid na masasaya. Kaya sabi ko, ang mga anak ko maligayang maligaya ako. Kasi yung mga anak ko maligaya, masaya, kahit na mahirap lang ang kanilang mga anak. Nakatagpo sila ng mga taong magmamahal sa kanila ng tapat. Ganyan kung pinagmamalaki ang aking mga anak. Kahit saan pa ako magpunta, yung mga anak ko, manugang ko, pinagmamalaki ko, lalo-lalo na si Billy, ay ito, como siya na lang ang lalaking anak ko kasama dito, siya ang nagbuwa sa akin. Kaya kahit na doon nakikita kong nahihirapan yung mga anak ko, o si Billy, sumita, naaawa din ako sa kanya. Kasi sabi ko nga sa mga kapatid niya, tulungan niya yung kapatid niya, yung mga balang araw, nahihirapan siya o mahirap siya. Katulad ko ba noong malilis pa lang yung mga anak ko. Sa aming magkakapatid, pinakamahirap ako. Pagka nakakita kami ng isang gatang na bigat, yung mga itatain namin, pauunahin ko yung mga anak, kumain yung aking mga anak bago kami mag-asawa, kakain. Kaya nung gutom na ako, pinakahasap ko yung bigas ng magulang ko, nanguha ko siguro ng mga 2 salok na bigas. Yung mga ako, gutom na gutom, lalo na yung mga ano ko, lalo bang nagugutom sila. Kaya ayun ang pinag-isipan ko matagal sa Panginoon. Nanguha ko ng bigas ng magulang ko. Papakain ko lang ang aking mga anak. Ganyan ko nila kamahal. Kaya hanggang ngayon, mahal na mahal ko ang aking anak. Bang ako'y magkasakit. Huwag lamang pinapanalangin ko, mahalin ng Panginoon ang aking mga anak. Bigyan na ng magandang bukas, magandang buhay. Ganyan ko kamahal ang aking mga anak, ang aking mga manugang, ang aking mga ako. Salamat, Panginoon. Ito, salamat man. Wala, ulitin niyo po siya salamat. Kaya po may tutok kaya kayo. Salamat, Panginoon. Kain na po kamo. Ito, mga anak.